Yo! What's up? Good morning mga pre! Alright, kamusta? Kamusta na kayo dyan, no? Kamusta na yung mga pakiramdam nyo, mga kaisipan, mga kaguluhan ng isip, mga sensation sa katawan? Okay na ba kayo? Or ganun pa rin? Walang nagbabago, no? Siguro naman dun sa mga ibang mga nakakausap ko na, no, okay naman na sila no? Nagiging parang tumatapang na sila yan kasi ang kailangan natin, no? Tapang na harapin yung mga nangyayari sa katawan natin. Tsaka mga kaalaman ba. Ayan ang ano kasi diyan, yan ang magpapalabas sa'yo diyan, Yan ang solusyon, kumbaga gano'n. So, kailangan natin ng maraming kaalaman, 'no, na patungkol sa nararamdaman natin, 'no. Although ito naman kasing ano, mga nararamdaman natin is ano lang yan, kumbaga sa ano, isa lang, 'no, isa lang. Pero kung may acid ka, siyempre ibang linya yung acid, ano yan, dumadagdag lang yung acid. Pero may gamot do'n, 'no. Pero dito sa mga tinuturo ko, sa mga sinasabi ko sa inyo is natural way lang, 'no, na nakatulong sa akin, 'no. Mabago ko yung mga dati kong ginagawa, 'no. So ayun, ang topic natin ngayon is yung lagi kong naririnig, 'no, yung stuck, yung parang paulit-ulit na lang, 'no. Stuck in the cycle, 'no. Yung kung bakit umuulit lang, bakit araw-araw ganito, araw-araw iba-ibang pakiramdam tapos siyempre bubunga na ng takot sa'yo yun, na hindi mo ma-explain kung bakit nangyayari sa'yo yun, 'no. So yun, ang topic natin ngayon is quick fix, 'no. Yun kasi ang nangyayari, 'no. Kung ano yung quick fix na ginagawa natin para masolusyunan kaagad natin yung pakiramdam na yun na minsan nagiging mali natin. So yun ang ita-topic natin 'to. Maiksi lang. So ayan, intro. Pre, no? Meron tayong bagong background dito, no? Kakaiba lang. Nag-resign na yung isa, no? Nasira na kasi yung clip niya, no? So, umpisa natin sa umaga, no? Pagising sa umaga, syempre, pag mulat pa lang ng mata nyo, nandyan na yung scanning, di ba? Yung bago ka matulog, may naramdaman ka hanggang sa nakatulog ka na. Paggising mo, automatic na yung isip mo na maghahanap ka ng masakit sa'yo or pakiramdam or sensation ng nararamdaman mo sa paggising mo. Ngayon, syempre, sa umaga, meron tayong pananakit ng katawan, meron tayong parang lalambot, nanghihina. Natural yun, syempre, galing ka sa tulog, no? Kumbaga, minsan, tanungin din natin yung sarili natin, huwag kagad anxiety kagad. Syempre, ano nyo muna, pangit siguro yung ano, gaya nung kwento ko nung last, no, yung sa stiff neck, no? Bawa, nagkaroon ka ng stiff neck, alam namang, karoon ka ng stiff neck, tapos, isipin mo, anxiety na naman to, bakit kaya gano'n, di ba? Parang ano naman yun, masyado namang pangit na yung gano'n, no? Kumbaga, nasanay ka na o palagi mo nang ginagawa yung gano'n na behavior na sinisisi mo kaagad si anxiety kaagad. Siyempre, tanungin mo muna lagi yung sarili mo, no? Makakaramdam ka na naman ng tapos may isip mo na yung mga emosyon mo na, ano ba yan, araw-araw na lang ganito, bakit ang pakiramdam ko? Yun, kumbaga, yun na yung ano natin parang pang-umaga. Kumbaga, yung natural na response natin dun sa pangit na umaga mo, no? So, gagana na naman yung isip mo niyan. Nagkahapon, okay naman ako. Bakit ngayon, bumabalik na naman. Tapos may mga bago na naman akong pakiramdam. Nahirapan na naman ako huminga. May tumutusok na naman sa puso ko. Nanakit na naman yun. Tapos ang gulo-gulo na naman ang isip ko. Paano ba to Araw-araw na lang ganito. So, kapag umatake na yung mga ganyang bigla na lang papasok si kaisipan niya na papabagsakin niya yan papahinain niya yung ano mo na ano pa dapat ang solusyon, ganito. Tapos parang papanghinaan ka na, no? Diyan kasi nasakop ni anxiety, kapatid. Diyan sa mga panghihina mo na yan, no? Na gusto mo, gusto mo kaagad mawala yung ganito pakiramdam, gusto mo gumaling ka na kaagad, no? So, dumaan din ako sa ganyan, kapatid, no? Yung tipong pagising ko sa umaga, bakit ganito, ulit na naman. Ano bang solusyon dito? Ano bang nangyayari talaga sa akin, no? Yun, tapos pa-check up na naman. Tanong-tanong sa doktor. Wala namang makita-kita, no? Hanggang sa umuwi, tapos nahihirapan na naman ako huminga. Mga ganyang senaryo ba, no? Siguro naman nakakaramdam kayo. Kung hindi man sa hirap sa paghinga, meron kayong nararamdaman na umuulit-ulit lang, no? Ang isipin natin is, iba-iba naman kasi yung sintomas, no? Iba naman yung
baka iba yung sa'yo, iba rin yung sa'kin, 'no? Pero kung sa anxieties, diyan tayo magtutugma, ano, kapatid. So, Yeah. paggising mo sa umaga, 'no, ang automatic na ano kasi ng response ng katawan ng tao is, kumbaga yung instinct niya na labanan yun, yung gano'ng pakiramdam, 'no? Or alisin yun or, solusyonan kaagad yung gano'ng problema or mga naiisip mo, mga pakiramdam na ganyan, gusto mo kaagad solusyonan, ayusin, 'no? So, anong ginagawa natin? Siyempre wala naman tayong paano, mag-go-Google na naman tayo, 'no? Google, YouTube, TikTok, Facebook, social media, 'no? Naghahanap tayo ng sagot na nanggagaling sa kanila, 'no, sa social media, 'no. Halimbawa sa Google, hanap ka na naman ng mga pakiramdam mo yan, masakit yung balikat mo, na kumokonekta sa likod mo, hanapin mo yan kung ano, ta's may lalabas na bato o sa mga kidney, 'no, mga kidney failure, 'di ba? Mapapaisip ka na naman na, "Ay, ano ba't ganito, lumalayo na ako." Yun ang kahalagahan kapag may alam ka, 'no, na itong anxiety mo na nangyaring anxiety sa'yo is ano lang, part lang niya, 'no. Lilipas at lilipas, yun naman talaga lagi, 'no? Lumilipas talaga siya, kapatid, 'no? Hindi naman siya yung sabi ko nga sa inyo dati, hindi naman niya kayang mag-sustain ng matagal talaga, eh. Yung talagang maghapon, 24 hours, masakit yung ganito mo, ganyan. Puwede sa isip, kasi ang isip natin is tuloy-tuloy naman nag-iisip yan, eh. Pero yung tinutulungan mo na yung isip mo mag-isip ng mga pangit, kumbaga pinapaniwalaan mo na yung isip mo na totoo yung mga pumapasok na kaisipan sa'yo is pinaniniwalaan mo is yun talaga, magtutuloy-tuloy talaga yun. Na magbubunga sa'yo ng wala, parang latang-lata ka na naman, tamang kulong ka na naman sa kwarto, 'no? Tapos hanap ka na ng hanap ng solusyon, 'no? So, gano'n na nangyayari. So, meron tayong mga tools, 'no? Tools, halimbawa nakakaramdam ka na para kang magpa-panic, 'no? Para kang aatake na naman sa'yo yung anxiety, yung parang yung pangit na pakiramdam. Ang gagawin mo is gagawa ka ng mga tools, 'no? Parang i-apply mo yung mga tools, yung mga tapping, breathing, yung mga himas-himas, 'no? Sa mga sensory, yung gagamitan mo ng mga sa paningin mo, pang-amoy, pandinig, yung ilan yung mga makikita mo sa paligid, 'no? Mga ganyan, 'di ba? Pwede naman yun, gumagana yun, kapatid. Ang problema nga lang is panandalian siya, 'no? Oo, gagana siya ngayon. Pero kung yung isip mo o yung katawan mo is automatic na, eh uulit ka lang dun. Babalik at babalik ka lang din dun sa sitwasyon mo na yun. Kaya ang napakahalaga niya, kapatid, is alam mo na siya, 'no? Alam mo na bakit lumalabas yung ganito. Kasi nga yung isip ng tao is gusto niya solusyonan kaagad, mawala kaagad yung gano'ng pakiramdam. Or nandiyan na nga yung word na sinasabi nilang labanan, paano labanan yung anxiety. So mali yun, kapatid, 'no, yung lalabanan mo siya. And the best diyan is hayaan mo lang, 'no. Yun naman lagi ko sinasabi sa inyo, 'no. Hayaan niyo lang, lilipas 'yan. Basta yung second peer, yung sinasabi ko nga sa inyo na second peer, 'no, huwag niyong papaganahin yun. Dahil nga yung first peer na nangyari sa inyo is yung gawa ng anxiety sa iyo. Tapos pag gumawa ka na ng second peer, yung mismong ginagawa na ng isip mong katakutan yung nangyayari sa katawan mo, doon na siya lalala, 'no. Magiging behavior na siya, mauulit at mauulit. Na once na may maramdaman ka, automatic yun, meron ka ng response kaagad doon. Gano'n nangyayari sa atin, kapatid, 'no. Kaya dapat, bago pa lang, nung nangyari na sa'yo, nangyari na, magpapanik ka na talaga, 'no. O di okay, sabi nga ni Clarix, hayaan mo siyang manginig ka, hayaan mong mapatalon ka or mapatakbo ka diyan, okay lang 'yan, mga ganyan ba. Ayos lang 'yun kasi para bang naglalabas ka lang ng adrenaline, 'yun ang kahalagahan nun. Pero kung sahaluan mo na siya ng takot na mismo sa nangyayari sa'yo, halimbawa sumakit yung dibdib mo, atakihin ka na sa puso, eh iba 'yun, 'no. Kaya lagi kong sinasabi sa mga nagtatanong sa akin, 'no, sa mga tumatawag, hindi yan delikado, kapatid, galing na ako diyan. Yun lagi kong sinasabi para kumalma sila, 'no. Kasi nga alam ko yung feeling na takot ka sa hindi mo maintindihan, yun, eh. Once na may tumusok sa puso ko tapos mahirap akong huminga, ito na yun, mamamatay na talaga ako, gano'n talaga ang ano ko nun, eh. So, hindi pala, mali ako sa ano ko, hanggang sa inano ko siya, pinrove ko talaga, ipo-prove ko sa sarili ko na talagang hindi ito totoo. Nangyayari lang 'to dahil nga sa anxiety ko, minsan kinakabahan talaga ako or merong mga nagti-trigger. Yun talaga ang ano, yun, katotohanan, kapatid, 'no. Kung kayo man na medyo hirap talaga ngayon, 'no, na ano, kailangan niyo lang muna ng kaalaman, kapatid. Hindi naman siya basta, 'pag inaatake ka, ano na,
automatic gagawin mo yung breathing, hinga-hinga ka ganyan. Tapos kakalma. Oo, kakalma yun, totoo kakalma kasi may scientific basis naman yun. Pero yun nga, kung wala kang alam, wala. Alam namang gawin mo kaagad yun, wala ka naman naiintindihan pa. Yan, na-atake ka, hindi mo naman alam kung panic attack ba talaga yun, o totoo talagang sakit mo yun, o talagang meron ka talagang sakit sa puso, no? Tapos magbe-breathing ka, no? Ganun ka, tapos lalo kang kakabahan doon nga pati, no? Lalong maghahabol ng hininga. Hanggang sa boom, panic. Sugod ka na naman sa ospital, no? Kaya napakalaga ng kaalaman, no? Sa nangyayari sa'yo. Dahil iba pag may alam ka, no? Naiintindihan mo yung mga bagay-bagay na nangyayari sa'yo, no? Kaya sa mga bago lang, no? Mga bago pang nagkakaroon ng anxiety, hindi pa nabubuo yung mga behavior nyo, no? Yung mga kasanayan nyo na tuwing may ganito, ganun na yung ginagawa nyo. Mababago nyo pa yan, kapatid, no? Compare mo yun sa ibang mga, ibang mga napapanood ko, ang tagal na nila, mga 10 years, 15 years na may anxiety sila, no? So, saka lang nila naintindihan nung huli na. Nung tumagal na gamot ng gamot, tapos kung ano-anong nila sa kasi nasanay na sila na ganun. Every time na may maramdaman sila, yun ang ginagawa nila. Umiinom sila, no? So, yun. So, sa quick fix, kapatid, meron tayong mga ginagawa, yung mga distraction, yung sa mga sensory nga, di ba? Avoidance, meron tayong yung magkukulong ka na naman, tapos isolating, mga ganyan ba? Tapos magtatago, mga ganyan. Ayan ang bunga na yan ng takot mo, no? Natakot ka na sa mga ganung sitwasyon, mga senaryo, mga pangit na mga nasisense mo na, no, na mangyayari ulit yung nangyari sa akin. Baka itong mangyayari sa akin is ito na yun, last na to, di ba, yung mga ganun ba? So yun ang dapat mabago natin, kapatid, no? Yung mga gaya ng isa pa yan, yung avoidance, no? Lahat ng bagay na gusto mong gawin noon, hindi mo na magawa. Gusto mong gawin kasi hindi mo magawa dahil nga alam mong aatakihin ka, merong mangyayaring masama sa iyo. Yan ang role ng anxiety, kapatid, no? Yung pagiging natin, no? Parang advance mag-isip, no? Na merong something na mangyayari na wala pa naman pero lumalabas na sa katawan mo, no? Na iniisip mo pa lang, ganun ang mangyayari sa akin, baka mahimatay ako doon, baka ko doon, mag-collapse, mga ganyan, or mabangga ako doon. Ganun ka na mag-isip, kasi nga pinapangunahan or sinusundan mo, pinapaniwalaan mo kung ano yung nangyayari sa iyo, no? Ayan ang medyo tricky sa pagdating sa anxiety recovery, no? Kaya dapat alam nyo kung ano talaga yung puno na nangyayari sa inyo, yung pinaka-ugat ng nangyayari sa inyo. Yan ang magpapalaya sa inyo, kapatid. Yan ang magpapaginhawa sa inyo, no? Based sa aking experience yan talaga, kapatid, no? Sa sobrang dami ko na nababasa, napapanood, napapakinggan, yun lang yung pinupunto nun, kumbaga, kailangan mo lang siyang harapin. Yun lang naman, hanggang sa magtuloy-tuloy na, no? Kasi yan naman talaga dyan, yan ang paraan dyan, kapatid, no? Sa atin, sa ating mga hindi nagagamot. Although yung mga nagagamot naman is, kumbaga yung gamot is saklay lang naman, guide lang naman nila para magpatuloy sa buhay, na tutulungan sila, no? Siyempre, wala naman tayong ganun. Kaya nga nagtsatsaga kayo sa akin, no? Kaya nga nagtsatsaga kayong manood sa akin, no? Kasi nga gusto yung matutunan tong mga ganitong method, no? Ginagamit ko yung kay Clairwix, no? Kailangan natin siyang harapin, tanggapin, hayaan natin, tsaka lumutang, mag-float, sumama sa agos, no? So, hindi advisable yung quick fix, kapatid, no? Although magagamit mo siya, pero hindi naman palagi, no? Kailangan mo lang siya, talagang malakas yung atake sa iyo, no? Nandiyan ka na sa sitwasyon, talagang kailangan mong mapakalma yung sarili mo. Siyempre, magta-tapping ka muna, ganyan. Okay, hinga. Dalawang sunod na hinga. Kakalma ka doon, kapatid, kasi merong scientific basis yun na ganun na tool na gamitin. Pero hindi mo siya kailangan gawin para lang mawala yung pakiramdam na yun. Kumbaga, walang pagpipilit na gagawin mo yun na inaatake ako, kailangan ko mag-breathing exercise.
Yung gano'n ba? Hindi gano'n, siyempre kakalmahin mo yung sarili mo 'no, siyempre para naman tayong ano nun, para naman tayong baliw nung ginagawa natin ano, 'di ba? Naiintindihan niyo naman siguro yung point ko 'no, siyempre dapat in natural way lang, kumbaga mga gano'n-gano'n lang 'no, kakalma yan. Kumbaga automatic na yun kahit di ka na magsalita or ano, alam na ng isip mo yun na, "Ay, oo, umatake, may na-trigger siguro or may naiisip akong pangit kaya automatic yung isip ko is gumaganito, kaya kailangan ko magpakalma ng sarili." Mga gano'n ba? Parang self-affirmation, yun mababalikan niyo yung mga luma kong vlog, yung mga affirmation 'no, yung mga pagsasabi sa sarili na, "Okey lang 'yan, walang problema 'yan. Safe naman ako, walang problema dito sa paligid. Safe ako, nakatayo lang ako dito. Wala akong nasi-sense na problema." Yun, yung affirmation na tinatawag 'no. Pero sa'kin, 'yan siguro balik-balikan niyo na lang siguro yun 'no, kung may time lang kayo 'no. Mahahaba kasi itong mga vlog ko, eh, 'no. Para lang naman din ako nagkukuwento sa inyo ng mga, experience tsaka alam ko makakatulong 'to sa inyo 'no. Kasi yung pakiramdam niyo na yan ng ngayon, galing na ako diyan kapatid, yung talagang takot. Sobrang takot na hindi ko maintindihan, walang explanation na maayos para sa akin, na hindi ko ano kasi ako tamang Google lang talaga ako nun, hindi ko ma-point talaga, eh. Ang dami ko na nga napanood na ano ni Willie Ong, Dr. Willie Ong. Lahat ng mga connected sa'kin kasi siyempre doktor siya 'no, siyempre naiintindihan ko kung ano yung mga sinasabi niya 'no, na kumo-connect siya rin. Ang nangyayari is wala na ano siya, parang lalong bumubula yung isip ko 'no, lalong lumalawak, pero lumalayo siya sa anxiety. Pero katagalan yun naiintindihan ko na 'no. Kaya napakahalaga habang may mga ganito pang video 'no, ah sulitin niyo na kapatid 'no. Baka isang araw wala na lang yung mga ganitong video 'no, bawal na yung mga ganyan, 'di ba? Gaya nung kay Clairwix dati, ang daming video ni Clairwix sa YouTube pinagtatanggal na nila 'no. Ewan ko yung sa'kin, tinanggal kasi yung parang 4, 5 video ko ng Clairwix sa YouTube. So, wala akong magawa. Dinala ko na lang siya dun sa Ansus X 'no. At least dun sa Facebook kahit hindi ka pa masyadong ano, pero hindi ko lang alam baka habulin nila ako dun sa Facebook 'no. Nandun kasi yung mga ano niya, eh, stock. Dun ko dinala 'no. So, kung gusto niyo lang, pasyal-pasyalan niyo lang dun sa ano. Para mas maintindihan niyo na hindi galing sa'kin, galing kay Clairwix mismo yun, sa boses niya mismo. Siya ang talagang magpapaano sa inyo. Merong mga iba nagtatanong sa'kin kung puwede raw makuha. Sabi ko, mahirap ipasa, eh, ang haba kasi, 2 hours na talk niya 'no. So, hindi siya maipasa na ano, eh. Yun na lang, panoorin niyo na lang dun 'no, para kumbaga dagdag views din 'no. Pero wala pa yun, wala pang ano yung monetization yung ano yun. Kung puwede nga lang, eh, 'no. So ayun, o yun last na 'to. Ang haba na. So yung pumasok na kasi Clairwix 'to yung method niya, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo yung mga dati ko pa mga vlog 'no. Alam ko makakatulong yan sa inyo 'no. Kailangan din natin ng patience, ng tapang, isa pa sa ano, the best na kailangan nyo is baguhin nyo yung pag-iisip nyo about sa anxiety 'no. Kasi ang iniisip nila is pangit daw ang anxiety, puro na lang ganito, puro na lang pahirap, puro na lang sakit, purong kaguluhan ng isip. Siyempre hindi gano'n kasi ang ano ng anxiety. Kung mapapanood niyo yung movie na yung Inside Out, yung number 2, pumasok na dun si anxiety, kung ano yung role niya sa buhay ni Riley. Yung mapapanood niyo, panoorin niyo lang yung movie na yung cartoons. Gaya sa atin, mga medyo ano na, no? Medyo adult na, no? Ayan, diyan nalalabas yan. Mix iba-ibang emosyon, no? May nagsasabi nga na hindi raw emosyon si anxiety. Si anxiety, no? Pero tingin ko, hawak niya kasi yun, eh. Hawak niya yun pwede niya hawakan si anger, pwede niya hawakan si fear, pwede rin si joy, pwede niya hawakan kasi yun, eh. Pero sinasabi nga nila, hindi raw siya kasama sa emosyon, no? Kumbaga sa bulaklak, siya yung stem nung mga emosyon na yun.
Parang gano'n, eh, hindi ko alam. Parang naisip ko lang 'no. Tsaka may nabasa lang akong parang article na about dun kay anxiety nga. So ito lang yung the best na ano diyan kapatid 'no, matanggal mo yung quick fix na yan. Para kang magpa-panic na hindi mo maintindihan yung pakiramdam, na gusto mo solusyonan kaagad, mabilisan ganito. Ang the best diyan is wag mong aayawan kapatid, wag mong tatakbuhan, wag mong aalisan, hayaan mo na andiyan siya kapatid. Wag mong tatanggalin, diyan ka lang, hindi mo, halimbawa na-atake ka, diyan ka lang, steady ka lang diyan, mga gano'n ba. Kasi once na inalisan mo siya, gagawa ka ng paraan para mawala yun. Yun ang ginagawa natin. Kaya nauuwi sa panic kasi hindi natin siya naiintindihan. Pero kung meron ka ng kaalaman, yung mga quick fix, balewala na sa'yo yan, hindi mo na magagamit yan. Sa ngayon kasi medyo nangangapa pa tayo, no? Maghahanap pa tayo ng mismong sagot sa mga tanong natin, no? Pero ito na yung kapatid. Huwag mo siyang katakutan, no? Kasi nga sabi ko sa inyo, hindi naman nakakatakot talaga yan, eh. Nakakatakot lang siya sa pakiramdam, pero yung takot kasi na ginagawa na natin, no? Yung mismong second fear na ginagawa natin, yun ang nakakatakot kasi bumubuo na tayo ng mga kinakatakutan natin, no? 'Di ba? Puro takot. Yun ang katotohanan dun kapatid, no? Kaya dapat habang hindi pa nabubuo yung mga behavior na yan, no? Yung mga kasanayan mo na may mga bago kang pakiramdam, kakatakutan mo na kaagad. Ultimo yung pangangati, sabihin mo meron ka ng skin allergy na ayaw matanggal-tanggal, no? Yun ang ano doon kapatid. Kaya dapat alam natin siya, no? Kaya dapat naiintindihan natin kung ano talaga ang anxiety sa buhay nyo, no? Kung ano talaga ang silbi niya. Diba, sabi ko nga, pinoprotektahan tayo ng anxiety natin sa future na pwedeng mangyari, no? Pero yun nga lang, nagiging masyado na tayong, dahil nga doon sa breakdown, no? Yun sabi nga ni Claire Wicks, no? Dahil doon sa pagputok, kumaga, pagbagsak ng ano mo, kumbaga, sobra-sobra na. Gaya ng sabi ko sa inyo, sa tubig, no? Napuno na napuno, umapaw. Ganun kasi, ganun ang simpleng explanation doon. Kaya dapat, kung nandiyan ka na, may anxiety disorder ka na, okay lang yan kapatid. Huwag ka matakot, no? Dahil dito naman yung mga video ko, yung mga, marami kami. Marami akong napapanood ng mga vlogger din, no? Pero, yun nga, isa lang din ang solusyon niya, haharapin mo siya kapatid, no? Harapin mo, tanggapin mo, para laya ka na dyan, no? Magawa mo na yung mga gusto mo, no? Na hindi ka natatakot. Yun ang kahalagahan ng kaalaman. Ito pa, last, kailangan mong magpatuloy sa buhay kapatid, no? Last na yun. Kailangan nating ituloy ang buhay, no? Dahil wala. Kung magtatago na naman tayo, iwasan natin yung mga pangit na pakiramdam na yan. Kung lagi na lang tayong nagkukulong, lagi nang umiiwas, panay utos, no? Mga ganyan tayo, no? Hindi natin hinaharap, wala talagang mangyayari dahil wala. Yun ang ano dyan, yun ang daanan na alam ko, eh. Pero kung sa iba naman, no, kung anong daanan yung gusto nila, no, nasa kanila na yun, no? Pero ito talagang ano ko sa inyo, masasabi ko na the best na daanan, harapin mo siya, no, nang walang takot. Although yung takot naman, nandyan naman lagi yan, pero yung takot na ikaw na ang bumubuo, iba yun. Ikaw na may gawa nun, kaya lalo mong kakatakutan kasi nga tinutulungan ng isip mong katakutan yung iniisip mong takot. Diba? Puro takot. So yun lang, maraming salamat mga pre. At sana may naintindihan kayo kahit kaunti sa ating vlog, no? About sa quick fix, no? Huwag nyo ang madaliin ng paggaling kapatid. Kasi sabi ko nga, ang taong nagmamadali, parang kadalasan nagkakamali, di ba? So yun lang mga kapatid, no? Sana may naintindihan kayo kahit kaunti sa ating vlog. Matagal ako nag-vlog. 2 weeks yata, no? Sensya na kayo, no? Medyo busy lang talaga tayo. Tsaka yun, walang pampagana, no? Sa akin kasi, pag ganitong vlog is, kailangan din natin ng konting effort, konting ano. Pero kung gusto nyo naman ng mga kausap, no? Usapin nyo lang ako, kung may time lang kayo, no? Ako naman, lagi akong may time, basta wala lang tayong ginagawa. Basta, ano, kahit may ginagawa ko dyan, pwede akong kausapin, no? Nasa sa inyo na rin yan. Kung nahihiya kayo sa akin, wala talagang, wala kayong makakausap na ganito, no? Yan ang tulong ko sa inyo kapatid, no? Sana, maano nyo na yan, malampasan nyo na yung mga pakiramdam ng mga
pinagdadaanan niyo ngayon. So, yun lang. Maraming salamat. Adios.